Kak ang mga butig, matikal ni Satanas. And then number 4, temptations methods. May mga paraan siya kung paano niya natintal si Eva and then nadala si Adan. Number 5, mankind's futile efforts. Nga wala lang sang kapuluslanan, walay pulos sisiw nga mga paningkamot sang tao. Walay K. And then number 6, God's solution. Ang Ginoo may solusyon sa problema nga natabo. Okay. So, ang kayo sang Diyos, amo to nga maayo kay siya, nag-provide siya more than enough, no? God placed mankind in a beautiful habitation. Nami kayo nga lugar ang gintagana sang Diyos, ang gin-provide niya nga pagapuy-an ni Adan kag ni Eva, no? Sunod, ang requirement lang sa ila, they have to, what? Ano gani ang garden? Anuhon nila? I-maintain nila ang kanami, paraiso man ang Garden of Eden. So, they have to keep it. So, sa mando, sang agalon, nga mo ang Diyos nga, okay nang lan, limpyuhan ninyo ni, kuhaan po sa mga sagbot, itrim, iprun, no? Apil na siya. Hindi po sing ganon nga, magdawat limpyo lang si Adan kag si Eva dito, nga magpasiyo-siyo lang sila, maglagaw-lagaw lang sa Garden of Eden. No. Ang Ginoo, naghatag man sa ila sang trabaho. Kaya hindi ba? Ang tao daw nga nagatrabaho, ang mga kamot nga nagatrabaho, may happiness at the end of the day, nga may ara kita mga achievement. So, hindi po gusto sang Ginoo nga si Adan kag si Eva magtinamad-tamad lang. Okay? God provided food. God gave mankind a reasonable mandate. God gave mankind a reasonable test. So, ang mando sang Diyos, may rason, kag hindi ka makasiling nga wala sang pulos. Kag naghatag man gyapon siya sang reasonable test. Hindi bot sing ganon nga ginlango-lango lang sang Ginoo ang tawo, kag gintagaan lang sang lango-lango man nga pagsulay. Next. Ang tawo daw may sense of appreciation sa beauty. No? Gusto gid sang Ginoo nga i-appreciate pod ang iyang creation. Amo na nga ang tawo nga paborito niya nga creation, nga creature, no? Nga gin-create niya, may ara sense, aesthetic sense. Kailangan daw ang tawo has to dress the garden and to keep it. Dress. Pagwapahon po bayuan kung sa language nga kuan, pero ang meaning it's not actually nga bayuan. Pagwapahon, panamion, kag limpyuhan. Okay. Kasi daw balansang Dios nga makontento gid daw ang tawo kung busy kag maka-appreciate siya sang work of his hands. Kung may achievement ka, malipay ka gid. Ginsulay ang tawo, no? Nga sang serpente nga pertika wise kamaro, pero wala nakalusot ang tao. However, he was about to experience the subtlety of Lucifer, which would lead him to fail the test God has placed before him. Na-fail siya sa test, wala siya kapasar. Si Eva wala nakapasar sa pagsulay nga allow sang Ginoo, no? Okay? Si Satanas maro kaayo, no? Ang iya pagka-subtle amo ini. Letter A, the appeal of the serpent. Grabe magkuan ang maro kayo ang serpent, no? Grabe ang appeal niya. Okay? Karon istudyohan naton kung paano. Ang misinterpretation sa pulong sang Dios nga gin-instruct sa kay Eva, gin-misinterpret, gin-istudyohan niya si Eva kung diin niya makuha, kung diin kung ano ang weakness ni Eva, kag kung paano niya makuha. Okay.
The word subtle means clever, crafty, discerning, and making fine distinction. So maayo kayo mamulong tong serpente. Okay? Dapat hindi daw naton lainon na ang mga pulong sang Dios. Accurate kag dapat aton sundon. Next. God had given both the instructions and the consequences to Adam. So kay ginhatagan si Adan man gid ang gintagaan sang Dios ang instruction. Precisely kag evidently gin relay niya pudto sa kay Eva, no? Kabalo pod si Eva. Although hindi siya ang first hand nga nakahibalo, no? Pero gin-relay ni Adan sa iya maayo kay na-quote man niya sang naga-istorya sila sang serpent. Okay, sa last naton nga slide last Sunday, it is vital that every believer knows God's word and that he endeavors to comply with it completely. So importante gin-stress out naton last Sunday nga kita ang bawat tumuluo daw kahibalo sang pulong sang Dios kag naga-effort man kita nagapaningkamot kita nga aton pod matuman ang mga pulong sang Dios. Okay, karon diri na ta sa okay, Satan's lies. Dugay na ta kabati nga tikalon gina sa tanas, no? Butbuton, liar. Okay. The serpent's lies to Eve apparently were the first falsehoods that the woman had ever heard. As for experience, her mind was innocent, if not infantile. Anong botsing ganon? First daw, apparently, anong botsing ganon sang apparently, seemingly. Apparently means seemingly. Or, kung sa language pa naton, siguro. Siguro daw, more or less kung sa kwan pa ba, kaya hindi exact. Okay. Ang una-una gidaw nga nabatian sang babayi nga tikal, nga butig, nga hindi tinuod, amo to ang ginsiling sang serpent. Amo to, no? So meaning to say, original gid sang tikal ang Satanas, no? Amo pa gito ang una nga nabatian daw sang babayi. Kasi as for experience, makonsiderar daw naton si Eva nga inosente. Innocent si Eva in the first place. Inosente siya. Or if not infantile. Meaning to say, daw lower pagid ang infantile, infant, innocent. Ang bata manggod sa formative years, makonsider mo pa na siya innocent. Kay wala pa siya, hindi siya tenured by experience. Pag ang tao tenured by experience, nag-mature ka na tungod sa experience mo, sa experiences mo. Pero kung infant, baby, i-consider daw ang baby, itanawa daw ang baby kung ano ang iyang mga characteristics. Hindi ba walang-wala? Very dependent, mahibi lang kung may kinanglan, no? So that time ma-describe si Eva daw nga inosente, if not infantile. Okay. Mas taas-taas ang levels ng innocent kaysa infantile. Okay. Mas pagid ang infantile, no? Kaya nga aman daw. How would you describe an innocent person? Arao. An innocent person is what? Ano siya? Inclined naturally. Innate. Ara sa iya, by nature. Ang inosente daw nga tao, by nature, no? Inclined siya to believe a statement as truth until he learns by experience to discern that some statements are false. Tagaan naton pagtamod. Ang inosente, bisan kita, pwede, may mga panahon nga inosente man kita, di ba? May mga panahon, bisan tuod, mga gulang na kita sa edad, may mga panahon nga inosente kita sa mga bagay-bagay. Okay.
Pag ikaw inosente, pag ang tao inosente, inclined siya nga magpati dayon kung ano mabatian niya. Halimbawa, ikaw seryoso nga klase sang tao, wala ti mo yan naanad nga mag-joke. Mga jokes, hindi ka kabalo magsakay sa mga jokes kung baga. Tapos hingganan dayon ka nga KJ, Killjoy. Muday na, lalo na mga gurang-gurang na. Old school, products ang old school, no? Tungod kay inosente ka, wala ka yan naanad. You are a serious type of person. Now, si Eva that time, inosente siya if not infantile. Gusto ko lang i-stress out. So, ano gali ang nature, ang characteristics ng innocent person? An innocent person is inclined naturally, by nature, nga magpati gidayon. Amuto nga nagpati po siya dayon sang litag, sang mga tikal, sa mga butig, sa mga bakak ni Satanas through the serpent. So, paano san-o mahibaluan sang isa ka inosente nga tawo ang kamatuuran nga tikal ang galito until ma-found out niya, ma-realize niya nga na tikal galito kay na-experience niya. Nagkabalo na siya mag-discern sang tikal kag hindi. No? Hindi ba sa mga bata